pamilyang nagugutom. Magsisimula ang kwentong ito sa isang istoryang naitampok sa programang Brigada noong 2015. Istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Bam Alegre. Tungkol ito sa tatlong batang magkakaibigan sa Maynila, sina Justin, JJ, at Marcelino. Sa unang tingin, di mo mawari ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun pala, ang mga butil ng bigas na nalaglag sa palengke, isa-isa nilang pinupulot. Ang kanilang naiipon, siya na nagiging pagkain nila sa buong araw. Sa kanyang edad na 14 noon, pinakamatanda sa tatlong paslit si Marcelino. Ang nangalakal po kami, lagi po kami, wala po kami nakikitang kalakal. Kaya po lang po kami, nalalampot na lang po kami ng bigas. Mula sa pamumulot hanggang sa pagluto ng naipong bigas, 2 pirasong isda at isang itlog, tulong-tulong ang barkada. At po mangingi po kami ng tuyo. At ulamin po namin, iyan po namin. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, sa wakas, makakakain na rin ang magkakaibigan. Ang dokumentaryo, larawan ng matinding kahirapan sa lungsod na kinamumulatan ng maraming kabataan. Makalipas ang 9 na taon, ito na ang sinapit ni Marcelino. Kalansay na lang na maingat na hinuhugot mula sa nicho. Pwede lang sarap? Pwede lang sarap? Sige, sarap na. Sige na, sarado na natin na. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay, palaisipan pa rin para sa kanyang pamilya hanggang ngayon. Malalaman natin yung totoo. Ang panghuli sa mga iniksum, si Marcelino. 17 anyos lang siya nang paslangin noong 2019. Pero di tulad ni na Darwin at Adrian, hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw kung isa siya sa mga biktima ng war on drugs. Ni walang lapida ang kanyang nicho. Wala raw kasing pambayad ang pamilya niya noon. Hanggang sa kamatayan. Ramdam ng binatilyo ang kasalatan. Ang kanyang lola Feli hindi pa rin matanggap ang nangyari sa apo. Nakita na lang ang kanyang bangkay na tadtad ng saksak sa gilid ng palengke na itinuturing na drug hotspot ng mga otoridad. Gusto malaman ni Lola Feli, biktima rin ba ng drug war ang kanyang apo? Naabutan niya po ba yung bangkay niya? Naabutan ko pa. Saan po siya? Doon sa may market rin, nakahiga siyang gano'n. Tapos wala nang buhay.
Nakita niyo po ba yung mga sugat niya? Nakita ko dito. Tsaka dito niya. Doon ako nag-iiyak. Sama na loob ko sa ginawa sa apo ko batang-bata. Plano raw ipakremate ni na Father Flavie ang mga iniksum na labi at saka ilalagak sa isang memorial. Pero higit pa sa pagbibigay ng disenteng himlayan, ang pakay ng grupo. Susuriin uli ang kanilang mga labi ng isang eksperto. Walang investigasyon na matino. Kung titignan mo yung police reports, 3 bagay nakalagay doon. May baril, may droga, nanlaban. So we exhume them, and in the process, we bring them to Dr. Raquel Fortun to probe into the matter upang yung sabi nating ang mga kalansay ng katotohanan ay makapagpahayag kung paano sila pinaslang.